Magandang gabi po sa lahat. At babasahin ko po ngayon ay makikita sa 2 Samuel chapter 2 verse 1 to 5. Ginawang hari ng Juda si David. Pagkatapos nito, nagtanong si David sa Panginoon, pupunta po ba ako sa isang mga bayan ng Juda? Sumagot ang Panginoon, pumunta ka. Muling nagtanong si David, saan po roon? Sumagot ang Panginoon, sa Hebron. Kaya pumunta roon si David kasama ang dalawa niyang asawang sina Ahinoam na taga Jezreel at Abigail na biyuda ni Nabal na taga Carmel. Isinama rin ni David ang mga tauhan niya at mga pamilya nila, at doon sila tumira sa Hebron at sa mga lugar sa paligid nito. Di nagtagal, pumunta ang mga pinuno ng Juda sa Hebron at pinahiran ng langis ang ulo ni David bilang pagkilala na siya na ang hari ng Juda. Nang mabalitaan ni David na ang mga taga Jabes Gilead ang naglibing kay Saul, nagpadala siya ng mga mensahero na nagsabi, pagpalain sana kayo ng Panginoon sa pinapakita niyong kabutihan kay Saul na hari ninyo sa pamamagitan ng paglilibing sa kanya. Yun lang po, purihin ng Diyos. God bless. Magandang gabi po sa ating lahat, at tayo po mag-share muli sa ating daily devotion dito po sa 2 Samuel chapter 2 verse 6 to 9. At ngayon naway pagpakitaan kayo ng Panginoon ng kagandahang loob at katotohanan, at ako naman ay gaganti sa inyo nitong kagandahang loob sapagkat inyong ginawa ang bagay na ito. Ngayon nga magsilikas nawa ang inyong mga kamay, at kayo'y naway maging matatapang sapagkat patay na si Saul na inyong Panginoon, at pinahira ng langis naman ako ng sambahayan ni Juda upang maging hari sa kanila. Kinuha nga ni Abner na anak ni Ner na kapitan sa hukbo ni Saul, si Isboset na anak ni Saul, at inilipat sa Mahanaim. At kanyang ginawa siyang hari sa Galaad at sa mga Isoryo, sa Jezreel at sa Ephraim at sa Benjamin at sa buong Israel. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon, 2 Samuel chapter 2 verse 10 to 13. Si Isboset na anak ni Saul ay 40 taon. Noon at 2 taon naghari sa Israel, ngunit si David ang kinilalang hari ng lipi ni Juda. Naghari si David roon sa loob ng 7 kalahating taon habang siya'y naninirahan sa Hebron. Ang hukbo ni Isboset sa pangunguna ni Abner ay lumabas sa Mahanaim upang pasukin ang Gibeon. Ang hukbo naman ni David sa pangunguna ni Joab na anak ni Seroswas ay lumabas din mula sa Hebron. Nagtagpo ang dalawang pangkat sa may ipunan ng tubig sa Gibeon at magkatapat na humanay. Amen. Babasahin ko po 2 Samuel chapter 2 verse 14 to 17. At sinabi ni Abner kay Joab, isinasamo ko sa iyo na bumangon ang mga bataan at magsanay ng tabag sa harap natin. At sinabi ni Joab, bumangon sila. Nang maggagayoy, bumangon sila at tumawid ayon sa bilang, 12 sa Benjamin. At sa ganang kay Isboset na anak ni Saul,
at 12 sa mga lingkod ni David, at hiwakan sa ulo ng bawat isa sa kanila ang kaniyang kaaway, at isinasak ang kaniyang tabak sa tagiliran ng kaniyang kaaway sa gayoy na nangabuwal sila na makasasama, kaya ang dakong yaon ay tinatawag na Hertzkas Asurim na nasa Gabaon. At ang pagbabaka ay lumalalang mainam ng araw na yaon. At si Abner ay nadaig at ang mga lalaki nag-Israel sa harap ng mga lingkod ni David. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa 2 Samuel chapter 2 verses 18 to 22. Ito po ang sinasabi. Kasama sa labanan ang tatlong anak ni Zeruiah na si Joab, Abishai at Asahel. Mabilis tumakbo si Asahel gaya ng usa at hinabol niya si Abner nang walang lingon. Nang lumingon si Abner, nakita niya ito at tinanong, "Ikaw ba yan, Asahel?" Sumagot si Asahel, "O, ako nga." Pagkatapos sinabi ni Abner sa kanya, "Huwag mo na akong habulin. Yung isa na lang sa mga kasama ko ang habulin mo at kunin mo ang makagamitan niya." Pero hindi tumigil si Asahel paghabol sa kanya. Muling sinabi ni Abner kay Asahel, "Tumigil ka sa paghabol sa akin, huwag mo akong piliting patayin ka. Wala na akong mukhang maiharap sa kapatid mong si Joab kung patayin kita." Yan lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa 2 Samuel verse 23 to 27. Pero hindi tumigil si Asahel sa paghabol sa kanya. Kaya tinusok niya ito ng dulo ng sibat at tumagos ito hanggang sa likod. Bumagsak siya sa lupa at tuluyang namatay. Napahinto ang lahat ng dumadaan sa lugar na kinamatayan ni Asahel. Nang malaman ni Joab at Abishai ang nangyari, hinabol nila si Abner. Papalubog na ang araw nang makarating sila sa burol ng ama malapit sa Giya, sa daang papunta sa ilang ng Gibeon. Nagtipon kay Abner sa itaas ng burol ang mga sundalo mula sa lahi ni Benjamin para maghanda sa pakikipaglaban. Sinigawan ni Abner si Joab, "Itigil na natin ang patayang ito. Hindi mo ba naunawaan na sama lang ng loob ang ibubunga nito? Sama lang ng loob ang ibubunga nito. Kailan mo patitigilin ang mga tauhan mo sa paghabol sa aming mga kadugonyo?" Sagot si Joab, "Tiniyak ko sa iyo sa harap ng presensya ng Diyos na buhay, na kung hindi mo iyan sinabi, patuloy kayong hahabulin ng mga tauhan ko hanggang umaga." Yun lang po rin ng Diyos. God bless. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang babasahan ko po si Ate Los dahil umalis po siya. Ang babasahin ko po ngayon, 2 Samuel chapter 2 verse 28 to 32. Kaya't hinipan ni Joab ang trompeta at ang lahat niyang tauhan ay huminto sa pagtugi sa hukbo ng Israel. At huminto na ang kanilang labanan. Pagkatapos si Abner ang kanyang mga tauhay magdamag at hanggang tanghaling naglakad sa Araba. Tumawid sila ng Jordan hanggang sa makarating sa Mahanaim. Nagbalik naman si Joab at hindi na itinuloy ang paghabol kay Abner. Nang tipunin ang kanyang hukbo, nalaman niyang kulang ng 19 ang kanyang mga tauhan bukod pa kay Asahel. Sa panig naman ng mga Benjamita na pinangunahan ni Abner ay 360 ang napatay at inilibing nila sa Asahel sa libingan ng kanyang ama
Ama, sa Bethlehem magdamag na naglakad ang mga tauhan ni Joab at mag-umaga nang dumating sila sa Hebron. Amen.